Ito ang ARBC Devotionals from Genesis to Revelation. At ang passage natin ngayon ay 1 Samuel chapter 2 verse 26. Now, the boy Samuel continued to grow both in stature and in favor with the Lord and also with man. Now, dito sa passage natin sa 1 Samuel, pinapakita ang kabataan ni Samuel kung saan lumalago siya sa kanyang conduct, lumalago siya sa kanyang godly character, lumalago siya in favor with the Lord and with men. So hina-highlight dito yung maturing phase ng buhay ni Samuel. At ito ay further na manifest pa, talagang hina-highlight pa ito dito sa narrative, dito sa kwento, by saying this in the backdrop doon sa kasamaan ng mga anak ng pari during that time, si Eli. Yung mga biological sons ni Eli sa mga previous verses, pinakita kung gaano sila kasama, kung gaano sila ka-corrupted. Merong dalawa anak, si Eli, si Hophni at si Phinehas. Now, when the book mentioned Hophni and Phinehas, they are in a bad light. Sila ay nagkakasala laban sa Diyos. Sila ay mga anak ng pari, pero sila ay gumagawa ng mga kababalaghan, gumagawa ng mga karumal-dumal na mga kasalanan, maging sa loob pa ng templo, maging sa usapin ng trabahong templo. At doon sa backdrop ng kasamaan ng dalawang biological sons ni Eli, ipinakita itong si Samuel na lumalago siya sa kapisigan, lumalago siya sa pabor ng Diyos at sa pabor ng maraming tao. Sabi ni John Hill na isang commentator, si Samuel increased in stature and in grace, grew more and more in all respects, and better, while Eli's son grew worse and worse. Talagang magkabaliktad. Habang lumalaki yung magkapatid na Hophni at Phinehas, palala sila ng palalawa. Pero si Samuel, habang palaki siya ng palaki, pabuti ng pabuti, palapit ng palapit sa kalooban mismo ng Diyos. At yung growth ni Samuel dito ay holistic. Now, the boy Samuel continued to grow both in stature and in favor with the Lord and also with man. Sa kanyang physical, sa kanyang spiritual, maging sa kanyang social. Itong mga phases or mga parte ng buhay niya na to, patuloy siyang lumalago. At very interesting na nagpo-foreshadow si Samuel sa Panginoong Jesus. Nung marinig natin yung verse 26, sa mga nagbabasa ng scripture, sa mga familiar sa Book of Luke, alam natin kung paano dinescribe ni Lucas yung Panginoong Jesus sa kanyang kabataan, nung 12 years old pa lang siya. Merong account sa growth ng ating Panginoon sa Luke chapter 2 verse 52. It's very similar. Sinabi ni Luke, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Pareho-pareho. Paano lumago sa pabor sa Diyos, sa harap ng ibang tao, sa kanyang physical, si Samuel, ganun yung pagkakadescribe ni Luke sa Panginoong Jesus. Ganun din, alam natin yung similarities nila sa kanilang birth. Ang magulang ni Samuel ay si Elkanah at si Hannah at hindi sila magkaroon ng anak. Kaya umiiyak si Hannah sa Panginoon na bigyan siya ng anak ng Diyos, at pag binigyan siya ng anak ng Diyos, ibibigay niya sa templo yung anak niya. Kaya si Samuel ay lumaki kay Eli doon sa templo. Very miraculous yung pagbubuntis ni Hannah kay Samuel. And alam natin, mas miraculous yung birth ni Jesus. Yung conception ni Mary kay Jesus. Si Mary ay isang birhen na nagkaroon ng anak sa sinapupunan niya. At yun ang Panginoong Jesus.
Ganon din, may similarities sa passage-wise doon sa 1 Samuel saka sa Luke. Bakit? Kasi there is what we call the Song of Hannah sa 1 Samuel chapter 2. Umawit si Hannah sa Panginoon dahil sa pagpapalang binigay sa kanya na magkaroon siya ng anak na si Samuel. Ganon din sa New Testament, sa Luke chapter 1, doon matatagpuan yung Magnificat, yung awit ni Maria sa Panginoon dahil ipinagbubuntis niya ang Mesiyas. Therefore, we can see na si Luke, he is reflecting dito sa Old Testament. He is reflecting sa 1 Samuel habang ninanarrate niya yung buhay ng Panginoong Jesus. And medyo hindi na tayo titingin doon sa passage-wise kung hindi sa buong buhay. Si Samuel ay isang prophet, he is a judge, and he is also a priest. Alam natin, yan ang tungkulin ng Panginoong Jesus. Jesus is the prophet, priest, and king. Pero in general, sa passage natin, in a very young age, Samuel experienced a holistic growth by the grace of God to show what will happen to the Messiah. Nangyari to kay Samuel sa Lumang Tipan para ipamala sa atin kung ano yung mangyayari kay Jesus bilang Mesiyas sa Bagong Tipan. Kaya kung meron tayong matututunan dito, natutunan natin una ang kasamaan natin at ang kabutihan ng Panginoong Jesus. We are like Hophni and we are like Phinehas. Mas kumikinang yung kabutihan ni Jesus sa kasamaan natin bilang mga nilikha ng Diyos. Pero si Jesucristo, siya yung mas mabuting Samuel, siya yung mas higit na Samuel na nagniningning yung katwiran niya sa likod, sa harapan ng mga kasamaan natin. There is also saving grace for every age. Napakabata pa ni Samuel na to. Pero may biyaya ng binigay sa kanya. Huwag nating limitahan yung biyaya ng Diyos sa edad. Na parang merong certain age bago sila biyayaan ng nakakapagligtas, nagpapabanal na biyaya ng Diyos. Umasa tayo na sa lahat ng edad, merong biyayang karampatan na pwede nating asahan. Pangatlo, kailangan natin makita si Jesus sa mga pahina ng Lumang Tipan. Just like Luke, nakita niya sa 1 Samuel yung buhay ng Panginoon niya. Let us look for Jesus when we read the Old Testament. At pang-apat, kung tayo ay naligtas kay Jesus, dapat rin tayong mag-mature, lumago katulad ni Jesus. There is an unstoppable growth in holiness that is sustained by God. There is always room for spiritual growth. Palaging meron pang lugar para sa paglago sa pananampalataya. We cannot say, there is nothing more I can learn. There is nothing more para sa paglago ko. And that is false. Gusto ng Panginoon na mas mag-mature tayo, mahinog tayo sa pagiging isang mananampalataya. Si Samuel, fino-foreshadow niya si Jesus. Sa paglago niya, tayo naman, kino-confirm tayo ng Holy Spirit para maging katulad naman tayo ni Jesus. Ang mga patay lang ang hindi lumalago. Ang mga patay lang ang hindi lumalago. Dahil buhay na tayo kay Kristo, pinag-isa na tayo kay Jesus. Therefore, we must grow. We must mature. Manalangin tayo. Ama namin, pinupuri namin kayo sa maikling devotional na ito. Hinihiling namin ang pagpapala niyo sa pagninilay namin sa 1 Samuel chapter 2 verse 26. Tulungan niyo kami na kami ay lumago at mahinog sa mga Kristiyanong biyaya sa mukha ng Panginoong Jesus. Hinihiling namin ito sa pangalan ng higit na Samuel, si Jesus. Amen.